Alright, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin na nasa kabila. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. We are now in diary entry number 892. Today the Lord gave me to know in spirit about the convent of Divine Mercy. I saw a great spirit in this convent, but everything was poor and very scanty. Oh my Jesus, you are allowing me to live in spirit with these souls. But perhaps I shall never set foot there. But may your name be blessed, and whatever you have intended, may it be done. Ipinaalam sa akin ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ang kaugnay sa kumbento ng Banal na Awa. Nakita ko ang isang dakilang espiritu sa kumbentong ito. Subalit hindi ito maganda at may kakapusan. O aking Jesus, ipinahihintulot mong makipamuhay ako sa mga kaluluwang ito sa espiritu. Subalit, palagay ko'y hindi ako tatapak sa lugar na iyon. Subalit basbasa nawa ang ngalan mo at kung ano man ang layunin mo, mangyari nawa ito. I think this is the first time, or hindi naman siguro, hindi ko matandaan, but isa kasi yan doon sa tama, no? Hindi ito ang first time. Isa ito yung pagkakaroon ng isang bagong kongregasyon ay isa sa misyon na ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa mahabang panahon, pinagnilayan niya, pinag-isipan niya kung anong gagawin niya. Siya ba ay lalabas doon sa kasalukuyang kumbento kung saan siya nabibilang yung Congregation of Our Lady of Mercy. Bukod tanging kumbentong ito ang tumanggap sa kanya para maging madre. Wala nang iba. Ngayon, hirap na hirap siyang isipin kung ano ba yung pinapagawang sinasabi ni Jesus, no? Alis ba ako o ano ba? But anyway, na-discuss na to yung concept, no? Yung general concepts ng congregation. Sinulat na yan kung ano ang ideal for her. So dito naman sa 892, nakita niya na sa isang vision, nakita niya yung Convent of Divine Mercy. Tapos nakita niya ang pangit. Parang daming kulang, luma, at saka parang ano siya, yung napabaya ang building. Parang gano'n, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pero nakita niya na may malaking ano, no? There was a great spirit in that convent. Pero hindi nga maganda. Tapos pakalawa, yung mga kaluluwa na nandoon. Hindi ba, kumbaga hindi sila vibes, no? Yung vibration, magkaiba sila. Magkaiba marahil yung level of spirituality ng mga taong nakikita niya. No? Sabi niya, I shall never set foot there. Hindi ako tatapak. Imagine, no, masyadong madiin. I shall never. Hindi ako tatapak doon sa lugar na yun. Pero sabi niya, may your name be blessed and whatever you have intended, may it be done. So sabi niya, syempre, kung ano yung kalooban niya, yun pa rin yung maganap. No, if that convent is meant to be the convent, the new congregation that Jesus was saying, then so be it. This congregation of the Divine Mercy is, eto yung apostolate. Hindi lang siya isang kongregasyon ng mga madre, but the congregation, ito ay isang kalipunan ng mga deboto ng Banal na Awa. So the devotees of the Divine Mercy are both the clergy, mga pare, mga madre, religious, kasama yung mga lay o mga laiko. Kita niya na pare-pareho ang makita niya yung mga tao. Iba-iba, halo-halo. Kaya kung ano yung apostolate, no? The Divine Mercy apostolate that we have right now, ito ay bunga ng vision
ni Faustina. Kumbaga yung pagpapalaganap sa banal na awa, hindi na lang itinalaga sa mga taong simbahan or sa mga clergy, sa mga pare or madre, gano'n, no? Hindi na lang doon sa mga nag-aral ng teolohiya, kundi lalo tigit napakahalaga ng papel natin bilang mga lay people. At sa totoo lang, with all humility, no? Hindi natin pinagyayabang. Sa totoo lang, ang pinaka-aktibo in this devotion, lay people. Ang totoo pa nga niyan, nagkakaroon tayo ng problema madalas, no? Hindi madalang, madalas. Ang problema natin ay yung cooperation with the priests kasi kahit gustong-gusto na nating ipalaganap sa ating parokya, pero napipigilan tayo ng mga pare. Lalo kung medyo conservative, hindi talaga naiintindihan pang devotion, or talagang marubdob na deboto ng Sacred Heart, no? Nahihirapan tayong i-propagate ang devosyong ito sa ating mga parokya. In that sense, ang haba pa o ang laki pa ng hahabulin natin sa mismong kaparian. Kasi kung tutuusin, kung may support tayo ng full support of the clergy, of the hierarchy of the church, mas mabilis pa sana yung ating pagpapalagana. Pero tayong mga lay, hindi tayo natatali. We're not tied to that situation na may kawalan ng suporta galing sa mga pare. Nagpapatuloy tayo, pero ipagpatuloy natin yan ng walang yabang with all humility. This does not mean that we are disobeying. Hindi naman tayo nagkakaroon ng paglabag sa obedience, no? It's just that we believe in the legitimacy of the devotion, yung katotohanan sa debosyong ito, sa pinapalaganap nito, at hindi tayo matitinag. Ano man yung mga hadlang. So, isa to sa mga hadlang, no? Yung hindi tayo kinikilala ng mismong sa ating mga parokya. But huwag tayong mawala ng pag-asa. Ganun talaga po. Kasi kung ano yung nasa maliliit yung sa microcosm na tinatawag ng ano-anong nasa maliliit, ganun din sa malalaki. Mirror lamang kung ano yung nasa kabuuan. Tayo isang bahagi lamang ng isang malaki. Yung tinatawag ng microcosm. Ibig sabihin lang, ang dami pa natin kailangan talagang abutin in terms of the propagation of divine mercy. So, kung yung ibang mga kasama natin ay marami pa rin, no, na kailangan ituwid sa sarili. Kaya nga sabi ni Faustina, ihahalubilo mo ko sa mga kaluluwang ito. No, siguro kasi talagang nakita niya yung level of spirituality ng mga tao. Tayo, mga devotees of the Divine Mercy, pero sa totoo, no, mga chismis, tayo din yung nanguhusga sa kapwa natin. So, ang laki pa rin ng hahabulan natin in terms of character building, no, sa paghuhubog sa ating sarili. Pero yun nga, doon naman tayo lahat kailangan mag-focus. Kasi sabi nga ni Jesus, hindi naman siya naparito para sa mga mabubuti ang kalusugan, kundi doon sa may sakit. So tayo ganun din, makikihalubilo tayo, hindi doon sa mga banal. Kasi banal na yan. Ang kailangan nating abutin yung kalakhan ng mamamayan ng daigdig na napapariwara, nalulubog sa kasalanan, at nangangailangan ng ating tulong, no? Hindi lamang tulong material, kundi tulong espiritual. So may we be inspired to continue propagating this devotion at the parish level, no? Simulan natin sa ating mga parokya. But in such a way, kung hindi tayo pinapayagan, we are propagating in such a way na hindi tayo lumalabag naman sa ating mga nakatataas o sa ating mga parish priest. Pwede naman yan, no? Yung katulad nung araw, hindi openly ipinapropagate, no? Pero nagawa nila ng paraan kung paano i-propagate sa pamamagitan ng mga Bible studies. So nawa maging
So, nawa maging ano tayo 'no, maging modelo tayo sa ating mga sariling mga parokya, tahanan, komunidad para sa pagpapalaganap sa banal na